mag bed bath at saka mag oral care, you have to prepare your materials po. Okay? So, bago kayo papunta pa lang kayo sa pasyente, hello po, good morning. May papasok na po akong mga gamit. Okay? How do you do it? Hi, sir. Good morning. My name is Nicole. I am your nursing assistant for today. I would be assisting you on your oral care and your bed bath. Okay po? Then, of course, prior to doing the procedure, you have to explain the patient kung anong gagawin sa kanya. Sir, I would be giving you a full bed bath and of course, an oral care po. Alright? Then, check nyo. Check. Walang gumawa nito last time. Check yung patient's identifier. Why? How? Dun sa ID band ni patient, kung nagsasalita siya. Then, of course, kung hindi siya nagsasalita, kung may relative siya, itanong nyo kung kay relative anong pangalan niya. Or, doon sa chart niya. Yung ibang mga chart, nakadikit po dyan sa bed. Sa Pinas, yun. But, kung hindi, check the ID band of the patient. Alright? Sir, hello, good morning. What's your name? Oh, sabi niya, kunwari siya si My name is Mr. Joselito Poncio Pilato o si Filemon. Tawag mo dito. My name is Filemon. How old are you, sir? Oh, tatanong din natin yon kasi nasa ID band po yun. Nasa identification tag natin. And when is your birthday? Alright? Intindihan? Okay. Then after that, ang mga gamit po sa bed bath, dalawa po. Isang with soap, isang pang for rinsing. Alright? Bakit gentle wash ang pinakuha ko sa inyo o yung baby soap? Kasi po, gentle siya sa skin. Okay? It does not cause na dryness. Kasi yung ibang mga natin, body soap po, it cause dryness po sa skin, sa patients natin. Kaya gentle lang po ang nire-require ko sa inyo. Then, of course, for your oral care, you have your Orhexidine po. Kung the patient is ambulatory and he is able to brush himself, you would use yung toothbrush at saka yung dental kit natin. Then, of course, ang kailangan lang ninyo doon is yung kidney basin. Dalawa din po. Meron pang isa. So, ang mangyayari naman doon, pagka si patient, able naman siya, of course, i-assess nyo lang siya sa tamang positioning. Okay, diniscuss na natin ang positioning. May i-correct lang po ako dun sa positioning natin sa Fowlers last time. Semi-high yung nasabi ko, ganito lang yon. Low, semi-high, high. Very good. And then High. Nakalimutan ko na Fowlers. Yan Fowlers position. Okay? Powers. Take note na lang ako. So, very good. Ang galing ninyo. Alright. Anyhow, after po nyan, i-access lang natin si patient, si Filemon, sa tamang position. And of course, mind your proper body mechanics. Okay. Sir Filemon, I would like to inform you that I would like to position you for proper oral care. Pagkagising si patient, i-assist nyo lang siya. Saan nyo siya ipe-place? Anong posisyon? Semi. Gising siya. Makakapag-toothbrush ba siya nang nakasemi siya? Hi. Okay. Hi. Hi, Fowler's position po tayo. 60 degrees. 60 degrees. So, once you position your patient po at high Fowler's position, of course, itatanong niyo siya kung comfortable siya dito sa position niya. Baka mamaya hindi. Sir, are you comfortable to your position? If not, adjust the pillow, adjust everything. Kung saan nyo siya pwedeng i-adjust. Ngayon, may mga patients na nalalaglag sila pagka hinay Fowler's ninyo. Adjust nyo po itong lower part of your bed. Alright? Pagkatapos po, of course, you have to wear gloves. Pero paging photographer. Videographer. Videographer pala.
Ipasa mo yan. Kailangan maganda ako dyan, ha? Pagka hindi. Makikita mo to, ma'am. Alright. Ako po, my technique is, supposed to be initially lang, one glove lang tayo. But ako kasi maarte ako. Gusto ko nagdo-double gloving ako. Why? Later, I would teach you bakit ako nagdo-double gloving. Anong purpose ng double gloving ko. Okay. So if the patient's ambulatory, ipepresent mo lang to sa kanya using the overbed table, siya magbabrush. Kasi of course, you have to promote independency pa rin po. But if the client is unambulatory, tapos conscious naman siya pero paralyzed siya, sabihin natin, o kaya unconscious siya at all, you have to assist him. Position pa rin po into high fowlers. Just adjust po dito kasi yung iba nalalaglag, bumababa sila sa kama. Position your patient's bed. Then of course, promote privacy, lock the doors. Use yung curtains natin. Alright? Then of course, kahit unconscious yan, magsasabi pa rin kayo. Kasi it doesn't mean that he's unconscious, hindi niya na naririnig. Remember, the last sense na nawawala pagka namamatay tayo is sense of hearing. And yun din ang pinakauna nating sense na nabubuo pagka tayo ay lumabas sa mundo na ito. Alright? Upon birth po, sense of hearing po ang pinakauna nating na-develop. Alright? Sir, I would like to inform you that I will be providing oral care to you. Alright? Ito po, kaya mapapansin yung may water dito, supposed to be, etong oral hexidine po natin, i-dilute natin siya. Why? Harsh. Gentle lang po. Alright? Then of course, your other basin is for rinsing. Niya ako ng isa. Huwag niyo akong tutularan. Tawag dito. Dapat ito naka-prep na. Like I told you, di ba meron tayo nabibiling tongue depressor na nakadikit na yung ano natin. Yung Gauze natin. Medyo hataan yung ano konti. Oops. Dito lang. Thank you. Bakit ano po? Yung edges. Yan. So, katulad ng turo ko last time sa inyo, using your 4x4 gauze, wow, sterile. Diba na to? And of course, your tongue depressor. The middle, tutupi, di ba? Tupi dito, saka tupi doon. Right? Para makapag-provide tayo ng tamang proper way ng kay patient. Then, tape. Yung iba, tinitape nila paikot dito. Dito sa baba. Kung kaya, mas maganda i-tape dito sa baba. Alright? Kung kaya lang. Next. Yung solution ninyo na may oral hexidine, dip your tongue depressor. Okay? Then, of course, kailangan po, bago yan, mag-provide tayo ng underpads. Don't forget your underpads. So, kasama sa preparation ng materials po ninyo is, of course, nalagay nyo na yung solution. So, una yon, okay? Then, yung underpads. Pagkalagay ng underpads, saka na tayo mag-aano kay patient.
Sir, I would like to inform you, papasok na po yung solution po sa loob ng mouth po ninyo, okay? For your oral care. Papasok ito, syempre may natapon, brush. Gilid, gilid, brush. Okay? Ma'am, bakit ganito lang tayo mag-brush? Bakit hindi po natin tinutoothbrushan talaga yung mga pasyente? May case po tayo na may mga pasyente tayong walang ngipin, tama? So, oral care lang. Paano naman po, bakit yung may ngipin? Paano sila magiging free from cavities, ma'am? Pagka unconscious, hindi talaga tayo nagbabrush. Why? To prevent what? Pagka nag-bleed yung patient. Injury. Oral injury po. Alright? Ganito lang po ang gagawin natin. Then, after, you already, meron pa po isang go, sorry. Wow, I don't know. Kaya nga sabi niya kanina, dapat iba na talaga. Assume pa. Pag conscious siya mag-toothbrush kung ambulatory naman. Pag di Kayo siya ba, papayag nakakagalaw, ba kayo na mag-toothbrush ng ano? na nakakagalaw. Kasama to sa preparation, guys, ha? Tularan si ma'am. Prepare mo na lang dalawa. Kunin po, lagay naman po itong isa dun sa walang solution, water only. At yun ang gamitin pang rinse ng mouth ni patient. Alright? How many times? Depends. Kung may nakita pa kayong ano, yan ang gamitin ninyo. Alright? Then, finish. Tapos na po yung oral care natin. Clean your your station. Ayusin ang itsura ni patient. Of course, bago natin tanggalin, wipe po muna natin yung face ni patient. How? Pat dry. Patray. Okay? Tapon. Asan yun? Paso yung bitang ma'am ng Ashley. Thank you so much. Sa group yan. Puno ah. Alright. Pagkatapos, discard. Then of course, place your patient in a comfortable position. Okay? Throw. Nag-remove ako ng isang glove. Dirty na kasi siya. Soiled na. Tama? Throw. Yung isang glove natin, malinis. Pwede na nating hawakan si patient na Yes. hindi tayo nakahawak dito. Tama? Mas maganda, mas malinis. Nag-provide tayo ng comfort na ang maayos sa pasyente natin. Then of course, discard and hand wash. Right? Next, yung ating bed bath. Balik natin si Philemon sa tamang posisyon at kunwari hindi siya nakaayos. Supine. So fine. Very good. Ano yung galing-galing naman ng mga estudyante ko. Ang tagal. Nakakaasar. Follow me. Alright. Kaya nga nakita ko, dami kong palang din. Kunwari, nasa pinaka-lowest position si Philemon. Alright. Pagpasok, ongoing na to, i-prepare, ganun po ulit, mag-e-establish tayo ng rapport. Greet your patient. Then, of course, check the patient's identifier. Then, provide privacy. Kasi, of course, you don't know kung anong sunroom siya. Private room, semi-private room, ward. Right? Female or male ward. Hello po. Good morning, Sir Philemon. My name is Miss Nicole. I am your CNA for today. May I ask your full name? My name is... Sige, ikaw kunwari, Sir, si Philemon. Ano naman? Nagdadrama tayo eh. My name is Serenry. Filemon! Halatang hindi artista.
Kamusta? Again! Again, ayusin mo, ha? Take 2. Take 2. Hello, sir. What is your name? My name is Philemon. Philemon. How old are you, Sir Philemon? I'm 20 years old. When is your birthday? July 5, 2020. Alright. Thank you, Sir Philemon. 20 years old to Kailangan marinig nyo yun sa patient. Kung hindi nyo marinig yun sa patient, unconscious yung patient ninyo, at least double check everything. Kailangan sa chart, tama siya, room number ng pasyente, and of course, yung identifier niya, which is yung ID band. Kung may relative siya, itanong kay relative kung anong pangalan ni patient. Kung wala siyang relative, nangyayari yun sa home care, kailangan tama yung room, yung chart, at saka yung patient name na nandun sa room. Then of course, yung identifier niya. Alright? Alright, Sir Philemon, I would like to inform you that I will provide you our full bed bath. Alright? Then of course, lock the doors. Provide privacy. Tawag dito, gusto ko sa return demo talagang i-adjust niya yung nakikita ko dyan sa likod ni Ma'am. Ha? Walang gumamit niya doon. Walang gumamit. Kasi wala tayong ganyan. But just in case, yung the mere fact na ilalock nyo yung doors talaga, literal na ilalock talaga ninyo yung doors, kailangan ko makita. Okay? Again, ako, gusto ko mag-double gloving. Yung iba, nag-triple gloving pa. Pero for the sake, double gloving lang gusto ko. 100 yan, be. 100 pieces. Alright. 46 yan. Ilan tayo? 100 na? Of course, upon wearing your gloves, adjust na rin po natin si Philemon. Pagka nakasuot na yung gloves, adjust natin si Philemon. Sir, we would like to reposition you. Okay? Siyempre, dun sa naayon ng sa height ko. Alam nga naman sa height nyo, di ba? Alam yung cute size si ma'am eh. Ma'am, patingin ako. Anong pinipindot mo dyan? Saan po banda? Dito po. Guys, again, kung makikita ninyo, may legend po dito sa gitna. Ito po, yung taas lang yung inaangat niya. Head part lang po. Dito po, bottom part lang po, lower part po ng bed. Dito po sa parehong aangat yan. Okay? Dito po, yung height po ng bed po ang ina-adjust natin. At ito for Trendelenburg po or reverse Trendelenburg. Okay? Nakita sa dulo. Alright. So ito, this is my perfect height para sa kanya. Kaya kong mag-work na sa kanya, okay? Using proper body mechanics na hindi ako nasisilipan or what. Alright? Next, ang uunahin natin doon sa video, ang inuna is yung face. Tama? Face. Nasaan na yung ano pa rin naman? Tinapon ko. Pakuha nga ako sa underpants. Absorb. Bibili din kayo. Uy! Dahan-dahan naman, sir. Meron ako niyan. Kaasar ka naman. Hindi sa Alright. ano naman, wala na daw oral. Like what happened po, Wala prepare na your talaga. materials. Upon preparing them, ako na-prepare ko na siya kanina pa. Upon preparing them, kailangan ganito po ang ayos. Then of course, your main towel, dapat mahaba pa to. So, papayag ako for the purpose na nandito siya sa upuan or saan table siya sa gilid on your return demonstration. Alright? Then, of course, after nyan, na-adjust ko na yung height of bed. Nag-ensure ako na nakalock. Pauulitin ko, nakalock ang bed. Nakalock ang bed. Nag-lock kami. Alright? Do not forget. Then, of course, adjust ko rin yung height ng ununan ni Philemon.
Anong position? Semi. Very good. Semi-followers. Semi. Semi. For correction, semi. And then of course, your underpad or your absorbent pad, lagay po dito sa harap. Dito lang po sa chest ang kino-cover niya. Alright? Now, ito po, tinuro ko sa inyo na ganito ang folding. Tama? Para po sa ganun, ma-utilize natin lahat ng corners ng ating beam po, which is tama naman. But in other institution, lahat ng available na beam po nila, meron sila. Alright? So, 4 na beam po yun, ganito nila prepare. I'm just teaching you sa ibang institution. You can do both, but I prefer yung mas yung folding. Okay? Dito ka lalagay. Using your non-dominant hand. Non-dominant. Kaliwete po ako. Non-dominant hand. Ay, sorry. Ma'am, may extra clothing. Pasok. Shoot. Sa ilalim. Nakalak. Ganyan po sila magpuna sa iba. Alright? Pero ako, ayoko nga gawin yun. Kasi gusto ko, na-utilize yung 4 corners. So, yung 4 na tupi lang ang ginagawa ko. Okay? Alright. First po, is of course, doon na tayo sa sabon. Lagyan tayo dyan. May isa ka pa towel. Malaki po, ma'am. May nag-send sa akin ng kid size na towel eh. Hindi, not too long, but not too short. Sino yun? Sino yun? Sige, thank you, ma'am. So, 3 gimpos yan. Tawag dito, isang full at saka of course yung blanket. Ito na lang po ang magsaserve natin na towel blanket. Alright. Using your soap, anong turo ko sa inyo last time, kung naalala ninyo, paano natin pupunasan yung mukha ni Filimon? S motion. Very good. From your forehead, side ng forehead, pababa sa ilong, dito sa crease, dito, tas sa baba, sa neck part. Napunasan si Filimon ng maayos. Tama? Then, of course, yung inyong pang-rinse. Paano din? Yes. Okay. Tama? Nalinisan ng maayos si Filimon. Yung mukha ni Filimon. Wow, for the first time, Filimon, naliligo ka na. Then, of course, your other dry towel for pat dry. Ganun din po. S motion po tayo. Okay? Next, anong areas naman po ang susunod natin? After nung nung head part niya? Arms. Arms and chest. Sige, sino yung assistant ko? Henry! Andyan ka. Ikaw ulit ha? Ayusin mo yan. Kasi kung mga marikis, ang lakas din makaasar eh. Alright. Natin si Filimon. So, syempre, of course, magpapaalam muna kayo kay Filimon. Sure. I would like to inform you that we will proceed to cleaning your arms and your chest. Okay? Is it okay? Nasabi siya, okay. Malamang. Tago dito. Tanggalin na natin yung kanyang
Siyempre sir, provide privacy nga. At pwede naman natin tanggalin yan nung walang na kinocover yung ano ng patient. Nauna nila. Nabali. Charis. And Ray. Tapos na naman. Mabali yung Then during this time, pwede na rin tayo mauna magtanggal ng gloves. Your other clean glove. Your other clean glove po, yan yung gagamitin nyo pag-assist din po kay patient. Baba nyo muna yung head part niya. Kasi ibabalik natin siya sa anong position naman ngayon. Supine. Supine. Si ma'am nag-assignment. Pero hindi yung ma'am. Then of course, atang sa Try mo trendelan. Habang nagpapaligo. Take another gloves. Hilok. Kaya tawag mo dito, for sharing na ang kinuha ko sa inyo, ang ginawa ko sa inyo. Kasi madami tayong gloves na kailangan. Of course, provide yung underpants po natin. Dito po. Kuha ka pa nga sir, isa pa, please. Sa ilalim po ng part na lilinisan natin kay patient. Okay? Pasuyo. Pasuyo. Ganito din. Tanggal yung ano ba? Yung vermilia. Yeah, yeah. Yung access niya. Oh yes, thank you. Alright. From your arms, ano yung nakita natin mali dun sa video? Pagpunas. So, only expose the part that you will clean. Again, using your soap. Ano ang sabi ko paano way ng paglinis? Is it dirtiest to cleanest o cleanest to dirtiest? Cleanest to dirtiest. Cleanest to dirtiest. Saan dito ang pinakamalinis? Shoulder. Guys, bakit? Siyempre ito kung ano-ano pwedeng hawakan dito eh. So, again, using your ano po, your pamunas with soap. Paano ulit ang motion? S. S motion. Utilize your other part ng corner. Of course, dun sa in-between ng fingers, kasama po yan. Siyempre, sa atin na magagalaw talaga yan. Pero kung dahil manikin siya, hindi talaga natin kaya ngayon. Again, dito naman po sa posterior side, sa loob. And of course, last is your underarm. Another motion. Right. Okay? Ganun din po ang ating pag-rinse. From this side, as motions din po, swift to his arms, change, kamay, in between. Sa other side naman po, yung loob na part. Then of course, your last na position is yung sa kilikili. May question. Ano? Bakit hindi po natin ginawa yun sa face nung naglinis po tayo? Ng Ng mukha po. Yung mga case namin. Kasi last time nung nag-demo kayo,
ginawa niyo rin yung 5 ganito. Oo, sorry. Sorry. Nagkakala. Question lang. Okay. Question ako. Pero po, in each swipe po, ha? In each swipe po natin, nagpapalit po tayo sa face. Alright? Ulitin natin. Hindi na, ma'am, nag-question lang ako. Pero yun yung tama. Dapat po talaga nag-change po tayo. Kasi iba naman po yung dumi ng upper part sa lower part sa face hanggang sa chest. So dapat nagaganon din po tayo, okay? Pinakita ko lang kasi yung swiping motion kanina. But yun yung tama ka, sir. That is the right way. Kabila. Gusto mo ikaw go? Sige, palit tayo. Eh, no. Para makapag-practice naman. Ayaw mo ba? Ayaw mo na mag-practice. Kaya mo na yan. Ang aasar na naman. Oo na ma'am, kasi bibidyo muna namin. Alright, again, na-cover na natin yung other side. Yung kabilang side naman po ang i-expose natin. Sige, pasuyo, sir. Dahan-dahan ka lang. Tapon mo, babe. Ma'am, hindi na natin dry pot. Ay, sorry, oo. Yeah. Buti na lang. Ang galing talaga ng estudyante ko. Sorry. Again, pat dry. Ang galing mo. Hindi. I'm sorry. Kasi minsan talaga nakakalimutan ko. Alright? Tagal ko nang hindi nag-bed bath. Okay? So, of course, pat dry. Ganon din po, ha? Using... Ang tornilyo niya. Kung nakakita, ha? Hindi ako yung nakasira niyan, ha? Tagbo dito. Of course, utilizing again your four corners po. Okay, ganun pa rin po. Ay, sorry. Pasal na ako. Dito na. Ganun pa rin po ang motion ng ating paglinis sa ano po. Using your four corners to pat dry. Okay? Next, pwede na tayo mag-proceed doon, ha? Alam mo, mama. Ang galing nga ninyo. Tago dito. Alright, next. Yari tayo sa return din. Oh, lagot kayo sa akin. Joke lang. Correct na, basta ako mali. Alright. Next part po. Again, ganun din po. Alangan naman ulitin natin. Sige, pero sige. Uulitin natin. Using your four corners. Dito po muna. Exterior. S motion din po. Tapos, finger. In between your fingers. Kabila din po. And of course, last is yung kilikili ni Filimon. Swipe. Alright? Ganun din po pagka nag-rinse ulit. Si Henry. Dapat si Sir Henry yung gumagawa nito eh. Kasi sa return demonstration, di naman kayo Model siya sa mag-isa. video, ma'am, ngayon. Alright, ganun din po. Hindi ba pag-rinse. yung partner? Your hands in between din po. And of course, your outer part. Then, your underarm. Alright? For the sake ni Sir Nick na nakita, papat dry ko na ha. Dry. In between other part. Then of course yung last is yung kilikili. Okay? Next. Chest naman po tayo. Baka naman. Again, dahil nabasa na yan, discard.
to sa inyo ha, sa letter demo. Boy, just... Tumatakbo ka ata sa akin. Ayaw ni Henry. Alright. Sorry. Wear your gloves again. Una ulit si Jenny. Oo ba? Unahin mo na ako, ma'am. Kung kasi aalis sila pa. Oh, sige. Partner kayo na lang mag-partner. Sige po. Then expose yung chest ni client. Using ulit po yung change gloves natin, yung first glove natin. Bang question mo. Oh. Paano po pag babae? Okay lang ma-expose po yan? Kailangan po talaga. Okay lang. Kaya katulad ng sinabi ko sa'yo, di ba sir, tawag dito. Pagka girl yung patient mo, tapos male ka, at least yung girl ang magpupunas. Kailangan may kasama kang girl. Okay. Okay? Yung girl kasi, kaya niyang i-accommodate all types of patients. Ikaw, medyo 50-50 tayo dyan. Alright? Babawi ka sa male. Okay. S-motions din po. Ayan, nag-change tayo. Okay, that part. Tapos yung last, babae. Kung babae, saan to? Sa ilalim ng Breast. Very good. Sa ilalim ng breast. Ganun din po. Mas madaling pag hindi si Filimon ang ninyo. Pagka tunay na tao, madali lang linisan. May kumanda ka. Alright. Then of course, pad dry. Okay. Then of course, provide you privacy ulit ni patient. Tapos na tayo. Meron pa ba? Saan na tayo? Legs. Legs. Legi. May absorbent pang Again, may absorbent pad tayo. Dapat po, separate po yung pad for, new pads per new part. Okay? But, dahil limited tayo sa resources, gagamitin na lang natin kung ano yung meron ko. Okay? Alright. Baba po ang side rails dun sa part ng leg na nilinisan. Then of course, expose. Tingnan natin sir yung pants ni Filimon. Kasi dapat wala siya. Nakakubad siya. Start to have the Guys, sa return demonstration po, dalawa kayong magbe-bed bath ha, para mabilis tayo. Sabay kayo. Hindi yung iiwan nyo yung isa sa ere. Alam na kung sino nang iwan. Umamin na. May nagdadaan.
mo dito, sir, baka gusto mo naman magsuot ng glove at mag-practice. Baka lang naman. Kung sino man may gusto. Alright. Oh, ikaw mag-video, ako na lang. Okay. Yan, very good. Last two. Okay, guys, nagulat ako doon. Tama yung same height eh. Daming nilawas na gloves, oh. Para dalawa na gamitin mo. Terminated. So, dapat nakaprepare na tig-dalawa kayo. Mahirap pag yung maliit yung partner mo. Sino mag-a-adjust? Dito ka mag-a-adjust mas malaki. Nag-enjoy pa siya. This is the... Okay ka na. Pwede na to, no? Or after you? Sige. Okay na. Sige na, gawin mo na. Dala ako muna. Yan, sige. Iniwan yung pasyente. Oh, angat ang Naka-raise, sideways oh. dito ha, sa Naka-side gilid. raise naman, Lower babe. lang, ha? Pakiayos. Ano hindi binaba yung face sa taas? Hmm? Eh, di ba naka-ano siya? Sino? Di ba nung... Alin ba yung sa taas? Alin sa chest? Oo, yung sa... Ah? Pag may partner naman. Ay, Yung nililinis po yung head at saka yung chest part, kailangan po bang nakababa yung side trays po? Hindi Good na kailangan. question. Di ba po, tago ito, kung sino lang maglilinis po, Yun lang dun ang- sa part na yon, siya lang ang magbababa ng Mm. side rails. Sa head part po, tago dito, pwede naman natin ibaba, basta yung body nakasupport. Remember, your body mechanics. Okay? Okay. Tuloy mo na. Tapos ka na ba? Oo, ma'am. Ito ba? Hindi pa. Sa dulo. Yan. Sarap. Hirap eh. Alright. Then of course, rinse. Si Philemon guys, dahil hindi siya tunay na tao, madali lang siyang linisan. Pagka tunay na tao siya, medyo mabigat. Mabigat lang naman ang kalaban ninyo. Pero mas smooth. Alright, then pat dry. Salamat pa lang kay partner kayo. Dalawa. Para di ka rin. bali, apat na tawid. Kaya, Dun sa ano ninyo, I suggest certain demonstration ninyo, maglagay na ng Ng kayo towel. ng kadaming towel. Mm. Para tig-anuhan kayo. Para sabay ninyo nagagawa. Gawin. Alright? Sabi ko na yung promotion, apatan lang dapat eh. Yung apatan dapat. Kasi time pa po. Time kayo next return demonstration. Ano naman? 5 minutes left. Ako yung 5 minutes. 2 minutes. Siyempre, chill lang. Saan ka ba kasi naghahawak? Dito po sa tuktok ang paghawak. ang gaganan yung walang. Ay. May pag-umspa. Galit. Galit ka? Ang gigil. Nagigit. Alright, next. After your legs, ano next part na expose natin? Bring yung pa. Private. Yung private Right part. part. Very good. Nawawala. Uy, nawala. Part
For the sake of the lecture. Pili ka. Ito na lang. Alright. Mas common, di ba? Alright, wala ka. Okay, so pareho naman natin gagamitin. Sige, pasok mo. Hirap. Alright. Again, guys ha, bago nyo muna i-cover yung change ulit yung gloves ninyo. So yung lang, Tuyo diba? na, no? Hindi kayo na-expose dun sa pasyente kasi naka-gloves pa rin kayo. Kasi your second glove is still clean. Ano sayang? Yari yun. Bibili kang bagong gloves. Actually, mayroong frog ka. Alright. Sige. Total, nandito ka naman as my assistant. Ikaw ang gagawa. Sige, ma'am. Go. Para perfect na tayo. next week. Time na lang. Sige, go. Eto si... Hawakan. Pwede naman alright. Next. Nakakatulog ka na ba sana? Alin ulit dito yung cleanest sa dirtiest. Yung dulo. Dito. Ayan. So, cleanest to dirtiest. Tama yung ginagawa niya. Hindi siya tinatawanan. Di ba, ma'am? Oh. Then, Sige. Okay, next. Last is sa Itlog. yun. Okay. Then of course, itlog. Sa ilalim din ng itlog. Sa singit din po dito. Very good. Nasabunan ng maayos yung next. Question. May Baka may mali. question kayo. Kasi alam ko... Ma'am, may kulang po. Ha? Yung sa may foreskin. Ay. Ano? Alright. Sige, gawin mo. Gawin mo. Good morning. Good morning. Kampatangkad lang. Kayo ako sa The trainer is my daughter. Proud mother. Ready? Ready. Yan. Yung mga singit-singit. Do not forget yung mga singit-singit. Alright. Mag-try. Next, pad dry din po. Yeah, and that is the way that they are taking care of the patient once that they are, especially for the bedridden bound patient, that is, and then how they are turning, the proper turning, okay? Because sometimes if the patient is lying on the bed Alright. and you turn not in Okay. position, okay, it might Question. damage May the question. back. Ano yung question? Ma'am, di ba pag may foreskin yung... hindi circumcised siya. Yun, very Yeah. good. Pagka uncircumcised, Uncircumcised. akala ko hindi niyo itatanong. Pagka uncircumcised, how do you clean it? You have to pull. Okay, kunwari, na-clean na natin siya, pero paano yung proper handling? Sige, gawin mo, sir. If it's uncircumcised, push. Yeah. So that the head nung patient will be Big exposed. yes. Yan. Then of course, clean it Clean it as as well. well. Alright? Yes, ma'am. Okay. Next. Pagka female po yung patient natin, Si Jane gagawa.
Balik ka ng boss mo. Siyempre ako naman gagawa kasi babae naman yung kliyente. Alangan naman si sir ang gagawa. Remember, if your client is a female, don't let the male clean the private part of the female patient. A female nursing assistant should assist the patient in cleaning the perianal area. Sige, paangat ako ng 30. No. Alright. Base po dun sa pinanood natin last time, how do we clean it? Yes, motion also. Inner to Outer. outer, outer to inner. Inner to outer. Cleanest? Inner to yes. Where is the cleanest part? Outer part. Outer part. Very good. So again, using po yung hawak po ulit sa Saan po? Singit po muna. What do you call this part? Dito. Majora. Majora. Next, other part. Then of course, last is yung sa meatus Meatus po po. and vagina. How? Pababa? Front to back? Back to front? Front to back. Front to back. Why? What am I preventing? Para yung bacteria. Infection. Infection. What type of infection? Urinary. Very good. Alright. Then of course, pat dry the client. Your other partner, his role in this is to cover the client by Holding this Alright. for the privacy. To provide what? Privacy. Privacy. Very good. After this, ano na po next natin? Changing goal. Diba? Yes, Dapat. Sila yung mga client natin. Posterior position, Position. right? Yes. Alright. Remove na ako ng natin, yung isang genitalia natin dyan kay Filomena. Hindi na po. Kasi maglilinis na tayo dyan sa part na yan. Okay. Sino maglilinis ka? Ako maglilinis. Natakot ka. Alright. Okay. For example, this is the side that we're going to position the client from my side. Sorry, from your Your side. Then I will be the one who's going to clean his posterior side. Position first the client, again, from the right position. Place the hand on the chest. Bend the knee, but of course, inform your client. Sir, we're going to reposition you so that you could position facing him. Alright? In the count of 3, 1, 2, 3, using the log roll technique. Is this exposing his posterior, his back? Yes. Yes. We are exposing his back kasi yan na po yung lilinisin po natin from our client, right?
Again, using that technique, partitioning po. Dito muna tayo sa upper and lower back po ng pasyente without exposing the buttocks and the posterior leg. Again, what motion? S motion. S motion. Guys, don't forget my mistake. Remove or bend your side rails down. Okay? Prior to cleaning the patient's back. Again, what motion? S motion. S motion. Good. Right. Come on, let's go to caregiver. Ngayon, alam nila kung bakit tayo nakakalot. Alright. Grabe, ganun. Kinabahan. Kinabahan. Client niya pag dun sa Europe. Yes, ganun po ang client natin, ha? Hindi kayang ilip ni Nick. Grabe. Akala ko nakatumulto sa Alright, upo. ganun din po ang technique na gagamitin po katulad sa harap. Siyempre wala namang breast dito, so wala na tayong ibang part na lilinisan pa, tama? Then of course, But, patcha. Feeling mo na okay? Yes. Baka nalalamigan ng likod. Guys, hindi mapupulmonya si Filemon. Kasi ang gagamitin natin na tubig is warm water. warm. Warm. May temperature tayo, di ba? Ano ulit yung temperature natin? 40. Right, 50 Fahrenheit. Right, 46.5 degrees Celsius. Okay, very good. See? Naalala nyo pa pala eh. Tatanungin ko yan. Tatanungin Kulang sa exam. May 1 point na May tayo. 1 point. Tatanungin ko yan. Alright. Pagkatapos po nung back natin is, of course, cover ulit natin si patient. Supposed to be ang posterior nalinisan na natin. So, ano nang susunod natin lilinisan? Puwitan mo. Yung buttocks na lang po ni client. Okay. Ma'am, may specific po bang way ng paglinis po ng buttocks ni client? Meron? Paano? Wala decision kasi. Charot. Alright. Sige muna. Very good. Ganun din po ha. Yes, motions po. Kasi dahil butt to, pwede na siyang ganon. Yung anal area, dahil dirty yan, swipe. Again, may poop talaga. Kahit pataas, ma'am, yung ano or pababa? Yung pag Taas mo na, di ba? unas. Ganun din po. Pataas. Ay, hindi. Sorry. Baliktad. Pababa. 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 Mali ako. Pababa. Okay? Kasi why? Front to back lang yung sa ano. Back to, pagka naka-posterior position na yung client po natin, pag ganun na. Bakit? Para hindi po bumalik yung dumi, kung may dumi siya dun sa Siya, kabila. wala. Very good. Napansin niya. Diba? Perfect ka na, be. Kasi Alright. di ba inano sa puwet? Pinasok. Kain. Alright, next. Ganon. Oo, Ganon ganon, ha. hindi Sorry. pataas. Ganon. May galit, madiin. Ganon. Alright, next is yung sa ano natin. Pat dry. Ganon din po. Pababa. Walang pwede sa film Kakahiga. Alright. Next, after nito po, saka na tayo magsusuot ng gown ni Filemon. Diba? Hindi pa tayo na-expose kay Filemon kasi naka-gloves tayo, naka-double glove technique tayo. Tama. Okay.
Kunwari lang, malinis tong pajama ni Filimon. Bibilan natin to ng isa pang pajama. Bibilan ko. Ako na bibili. Sa other side, hindi na siya kailangan ibalik. Hindi na po. Kasi po, nalinis na, Isa na. nalinis na natin siya. Back lang po yung kailangan nating linisin po. Opo. Alright? Tapos, diretso na tayo na ipoposition natin si Filimon. Diyan, from that side po, susuot na natin yung gown ko ni client ko. Para pagka sinuot niya yung gown, hindi na siya mahirapan. Ngayon, may mga gown kasi, nasa likod yung tali nila. Mas madali yun. Kasi, kung ikakabit mo lang siya sa patient, ililipat nyo lang siya sa supine position. What if hindi hospital gown? What if pajama? Naka-sideline pa rin po yung client natin. Pero pagka hospital gown, no need. Lalo na yung naka-open dito sa likod. Okay? Naka-expose. Meron din po kasing type ng gown naman din po na ganito yung ginagamit. Yung parang sa ano ninyo. Naka-clip po siya. Alright? Pagka naka-clip siya, mas madali din siya. Naka-clip lang siya dito sa shoulder area, tapos dito. Isasarado lang natin. Okay? Mas madali yun. Sige, sir. May akong question bro. Hmm. Di ba dito po sa side na to? Kung halimbawa pag injured yung patient, so kung saan yung injured dun yung Yun, palilinis? yes. Yun yung ano. Tandaan ninyo, pagka for example, yung client ninyo is injured, kailangan dun muna tayo sa good side niya. Sa unaffected side po niya. Pagkatapos mo, susunod mo, ilalas mo yung affected side. Alright? Na-discuss ko yun last time nag-lecture tayo. Okay, sir, Nick, ikaw mag-assist. Huwag mong baliin yung kamay ni Filimon. Okay? Hindi alam magbihis ng bata. Ano ba yan? Di pa ready na. Ay, wow. Baka nasa Hungary. Alright. Then of course, ganun din po, kung nakapajama po, siksik nyo lang. Why? Katulad ng concept natin sa bed meetings. Okay. Lipat natin ang supine muna. Sir, we're going to reposition you again. Hoy, huwag mo na anuhin, hindi pa nga maayos yung position ni Filimon. Takbo ka ka. Nagmamadali din. yung legs. Oo, nabali. Ganun talaga siya. Oh, okay, go. Sige lang. Oh. Isa sa lahat yung mga Yes, lang. Gabi siya kay Filimon. Naawa ko kay Filimon. Alright. Alam mo, gamit ka na. Next! Of course, syempre, ibabalik natin ng maayos yung ano ni Filimon. Bakit ka na? Tumalog yung chat mo. Hindi, mama. Kumain kaya ako. Matakot tayo kung chat ni Filimon yan. Pareho tayong tatakbo. Alright. Next is yung hands ni Filimon. Angat po muna ang side rails, ha? Lower yung side rails ng paa. Ayusin nyo. So, mamaya pa ito tatanggalin. What if kung basa na pala? Eto ma'am, tawag dito, tatanggalin na natin ito, papalitan na natin ito. Pagka nagdadalit na tayo ng patient. Okay. Tanggalin muna. Oo, tatanggalin na po natin. Siyempre po, Pero sa ilalim, same din. di ba po, magbe-bed making Making tayo. kayo. So after po kasi ng bed bathing po, tawag dito, bed making Making talaga. kayo. It just so happens, nauna lang diniscuss ni Sir Archie sa inyo yung Bed making. bed making.
lockdown na nga nangyari sa inyo. Pagbasa ko sa module, ang dami nating video. Yung sa ano nga, yung infection ba yun? Di ba kapyo lang yun? Suot ko muna. Yung pajama ni Philip. Baba mo naman kasi yung side rails, kaya ka nahihirapan. Baba mo muna yan bago mo yan si Philip, ha? Alright. Ma'am, paano nangyari dito sa buttocks? Medyo mahirap. Pagkatuloy na tao. Your other arm, pasok dito. Then, adjust. Angat. Namutula si Pilim. Ang pangit mo adjust. Alright. May question, no? Hmm. Nag-wear din ba ng underwear or yung example diaper? Si patient? Diaper po, lalagay natin. Ah, Kasi diaper po, po. ano lang to. Pagka diaper po, guys. Oo, Diaper. Alright? Then of course, angat po natin ulit yung side rails up. Na-expose tayo kay client. Nadumihan ba yung kamay natin habang ginagawa natin ito? Hindi. Ano, may question? Yes, anong Ano pong question? purpose nung... Yan talaga, yung isang pong nating ano po, actually dapat yan yung gagamitin kong pang pattern, Pedray. but it's so big. Mm. Okay, pero sige, depende po yan. Ito po kasi ginagamit natin to sa ambulatory na patients. Mm. Okay? Your big towel is for ambulatory patients. Alright, then of course, wag nyo kalimutan i-position. Position. Ano pang ilalapit ko kay Philemon? Bell. Well, Bell. Na nakalimutan ng Iba. iba. Nakalimutan yun. hindi ko nakalimutan. Lalapit ang call bell kay Philemon. Okay? Pero of course, bedmate muna kayo bago yan. Right? Naintindihan? Yes, ma'am. po. Alam na ang gagawin sa return demonstration. Yes po. Alright. Next. Next na tayo. Balik na natin sa Stop Philemon. na yun.